Ilang maleta ba ang dahilan? Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Opo. Mga flood control projects na pera ito pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ang ampa niya sumakay na. Nanghiram ng helicopter kay Saldico eh. Oo nga. Ano, panahon na yun? Meron isang During item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oho. Mga direkta siyang nandun. Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Oho. At yung sinasabi ko sa yung for senators, hindi lang naman isang ano yun eh. Isang May deliver. period yun eh. May month na ano, hindi ko lang Opo. nalaman kung ilang months yung nakatalatag. Opo. Pero yung binidisinggi ko sa iyo, for senators, tas may amount. So, tinutukoy na for senators, yung senatoriables... Yung alyansa ng Bagong Pilipinas. So, yun ang tinutukoy na for senators na yun. Oh, kasi hindi ba kasama siya? Opo. Kasama si Ping do sa 12 na Senatoriables. senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayun, So sa flood control money, Opo. ay nakinabang siya talaga dahil naka-itemize yun. Nagamit. Ang Blue Ribbon kasi, Jen, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Nelson. Yes po, oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal, opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ngayon sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Oho. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oho. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Oo. Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edran Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Ayan. Siya mismo, ha? Budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oho. na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuwang kickback sa 8 billion, sa 52-something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oho. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabi nito, ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oho. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Wow. Ngayon, nagtataka ako, napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun, oh. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Aha. At nakakuha kayo doon sa hinandel lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami ang nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo.
Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang contractor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O, pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko Wala may na po. comics dyan. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasi murang-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidebatehan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Pero ang palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Oho. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling siya sa akin. Mas gusto ko naman kung may magaling siya sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Oh, paano ngayong gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? O ngayon, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oho. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. Ah, may resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. ganun ba? Kasi yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, okay. walang accounting. Nakita niya meron sigurong account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo, merong accounting. Tako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects, na pera ito ha, pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano ang panahon na yun? Meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oho. O the directas ang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. May isang item. Meron pang isang item. nakalagay May advertisement. Okay. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andre, meron talaga siya eh. Oh, parang Opo. 60 billion. Sipin mo. 68. Oo. Nagsimula doon yung 100 eh. Tumawad na lang Hindi siya. ba siya hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao eh. Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao. Oo. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects din. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week. Oh, ngayon ayaw niyang tawagin. Oh, ngayon ang ito yung pangalawang hamon ko. Yung unang hamon ko kanina din. Opo. Papayag ka ba na mag-press con pagkatapos kitang mabigyan ng halimbawa ng request ni SP ng mga projects? Oho. Jen, paliliwanag ko to ha. Opo. Si SP ay isang mabuting tao. Oho. Iyan ay palabiro, nakakabiruan ko rin. Bibigyan ko lang siya ng halimbawa kasi. Halimbawa, si SP, naghiling. Walang masama doon. Walang masama. Humiling Talaga. lang eh. Opo. Kagaya na sinasabi ko at sinasabi niya rin, kalakaran yun kasi kailangan natin tulungan ng constituents natin. Opo. Hindi mo pwedeng ipagkait. Ano sasabihin sa itong tao na pagkatapos kong iboto? Oho. Walang project. Pina-endorse ko lang naman ito. Tinta lang naman ang ano niya, ba't hindi mo pirmahan? Pinakita ko naman sa'yo na ito'y supported by documents. Oho. Pinakita ko naman sa'yo, nakapirma na yung mga taong dapat pumirma. Namamagasa lang ako, baka sakaling sa pirma mo, baka magkaroon na ng visa. Maaprobahan o kaya mapayagan. Opo. So, yun ang gusto ko ipaliwanag kay President Soto. Opo. Walang masama doon. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Gusto ko lamang testingin itong taong ito Kung anong gagawin. kung anong gagawin niya para maging consistent siya sapagkat he is consistently inconsistent. Oho. Depende kung sino pangalan. Oh, akala mo kasi pagka pinagbalingan ka niya, ang buong akala niya kasi
naniniwala pa sa kanyang mga tao eh. Oho. Alam mo, naniniwala na lang sa kanya mga bayarang, mga ilang media na lang naman yan eh. Oho. Ang media ngayon ay parang umaano na eh. Nabubuksan na yung mga mata eh. Pero meron pa rin mga ilan-ilan dyan na talagang bayaran na bayaran. Oho. So yun po yung unang challenge nyo. Pangalawa, Yun ang unang challenge ko. Opo. Pag nabigyan ba kita? Kung ano yung ginawa mo sa akin, ganun din ang gagawin. Kasi nag-press con siya eh. Kung consistent siya. Kung consistent ka. Oh. Opo. Ito yung pangalawa. Etong pangalawa. Pwede mo bang tawagin si Edron Bersamin at saka si Lian Libiste? Kasi si Lian Libiste, may hawak siya ng resibo na yon. Siyang nagpakita sa akin. Hindi ko naman nakita kay Adrian eh. Nakita ko kay Lian Libiste. at si Congressman Lian Libiste ay nakahanda kahit anong oras. Di ba nung nakanapatawag po siya? Parang hindi yata napag-usapan. Eh, hindi pa yun ang ano eh. Hindi pa yun ang punto hindi eh. yung subject Iba matter. naman ang subject matter Opo, nun. opo. Pero ngayon, ipatawag mo. Yan ang aking pangalawang hamon sa'yo. Kapag hindi ka nagpatawag, Oho. ay hindi tama yung pinost mo. Tanong mo sa akin kung ano yung pinost Ano ba mo. yung pinost? Ano po yan? Ikaw naman eh. Oo. Kayong dalawa naman ay malilimutin din. Hindi ko na... Matagal na ba yan? Macho ako. Opo Lalaki ako. Opo naman. Period. Oh. Hindi nyo nabasa yun? Hindi, nabasa ko. Okay, kahit na matagal na ako eh. Hindi ko makakalimutan. Macho ako, lalaki ako. Period. Opo. Period. Oo. Tama naman po yun. Merong hindi tama ron. Hindi Macho tama ako, doon. lalaki ako. Period. Ulitin mo. Macho ako, lalaki ako. Period! Hindi ba babae lang ang may period? O, hindi ka ngayon nakasagot. Hindi namin alam kasi hirap sa'yo lalaki eh. kami. Ano? Hindi namin alam na kung ano yun. Akala ko- Dahil lalaki kami. Alam mo ako, dire-diretso ako nagsasalita sa hapong ito. Opo. Kung aawatin nyo ko, nasa sa inyo. Pero, Magkape muna kayo, Sen. Ah, Hihihip lang po awatin kayo. muna natin, awatin. Ipapasok lang po namin itong mahalagang